Isa na naman pong mainit-init na balita mula sa mundo ng cryptocurrency ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayon po sa isang analysis, possible raw na tumaas si Dogecoin ng todo at halos maabot na ang presyong $1. Pero teka lang, hindi ito basta chismis lang. May pattern daw sa chart ni Dogecoin na tinatawag na cup and handle na maaring magdala sa kanya sa bagong all-time high na presyo. Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin ang technical analysis na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng cup and handle pattern? Bakit sinasabi ng mga analyst na bullish ito? At syempre, ating aalamin din kung ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyayari kay Dogecoin ngayon. Nitong April 20 ay bumaba po si Dogecoin sa presyo na nasa 0.153. Medyo bumagsak po siya pero mabilis namang nakabawi. Pagdating po ng April 21 ay nasa presyong 0.162 na po siya ulit. Meron po siyang 4.3% na pag-angat sa loob lamang ng isang araw. At hindi lang yan. Kapag tinitignan natin ang kabuuang galaw niya sa loob ng 14 days, tumaas siya ng halos 17.3%. Sa madaling salita ay bumabalik po ang lakas ni Dogecoin. Parang nagkakaroon siya ng bagong sigla. Pero mas interesting po dito ay hindi lang simpleng rebound ang nangyayari. Meron daw pattern sa chart ni Dogecoin na pwedeng magpahiwatig ng mas malaking pagtaas. Yan, at yan po ay ang cup and handle pattern na nabubuo dito sa chart ni Dogecoin. Yan. Ayan po yung chart. Mula po ito sa 1 month chart time frame ng Dogecoin USDT trading pair. Mula po ito sa datos ni Binance. At nakikita po natin dito na plinat nila yung cup and handle pattern dito. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ang cup and handle ay isang kilalang chart pattern sa mundo ng technical analysis. Kung hindi ka pa pamilyar dito, isipin mo ang hugis ng isang tasa. May malalim na kurba na parang tasa. Yan po yung tinatawag na cup. Pagkatapos nito ay may kaunting pag-pullback na parang hawakan ng tasa, na ito naman yung siyang bumubuo sa kanyang handle or hawakan. Kapag nabuo po ang pattern na ito, sinasabi ng mga traders na bullish na po ito. Ibig sabihin ay malaki ang tsansa na tataas pa ang presyo ng isang asset pagkatapos mabuo ang handle. Ayon po kay Cobra Vanguard, isa po siyang analyst mula sa TradingView, si Dogecoin ay kasalukuyang bumubuo ng ganitong pattern sa kanyang monthly chart. Matagal na raw na nagsimula ang cup portion mula pa noong pumalo si Dogecoin sa presyong 0.80 nitong nakalipas na taong 2021. Tapos bumaba po siya ng paunti-unti hanggang sa bumaba sa presyong 0.0468. Mula rito ay nagsimula po siyang mag-ipon ng lakas. Unti-unting umaangat ang presyo at ngayon sinasabi ng analysis na nasa handle na ang parte ng chart. Ngayon is gaano naman po kataas ang pwedeng marating ni Dogecoin base sa pattern na ito. Yan, base po sa projection ng chart, kung magtutuloy-tuloy ang pattern, posibleng maulit po ang laki ng pagtaas na nangyari sa unang leg ng cup. Tinatawag po nila itong AB leg. Yan, nakikita naman po natin dito sa chart yung AB leg na yan. Kung mangyari po ito ay pwedeng umakyat po si Dogecoin hanggang sa presyong 0.88036. Kaya yan po yung nakikita natin dito na dash line na kulay blue. Kaya yan, kung iisipin natin ay more than 443% po ang pwedeng itaas niya mula sa kasalukuyang presyo ni Dogecoin ngayon. Kaya kung meron po tayong 10,000 pesos na investment kay Dogecoin ngayon, pwede itong maging 44,000 pesos kapag nagkatotoo ang prediction na ito. Pero tandaan natin, hindi po ito garantiya. Projection pa lamang ito base sa pattern ng chart na ito. Ngayon ay may posibilidad ba ng mas malalim na pagbaba bago tumaas? Yan, hindi lahat ng analyst ay super bullish. Ayon po sa isa pang TradingView analyst na si Swallow Academy, baka hindi muna diretso na lilipad itong si Dogecoin.
Ang sabi niya ay base po sa daily chart ni Dodge, posibleng bumaba ito ng 40% bago makahanap ito ng solid support. Pero kapag nangyari po ito, pwede rin itong magresulta sa isang 400% na rebound. Yan, parang sinasabi niya na kailangan munang huminga ni Dogecoin bago siya sumabog pataas. Interesting din ito kasi kahit may posibilidad ng pagbaba, may nakikita pong potensyal na long-term rally. At guess what? Pagkatapos po ng projection na ito, tumaas ulit si Dogecoin ng 5% sa loob lang ng 2 araw. Kaya mukhang hindi po madaling hulaan ang galaw ni Dogecoin. Ngayon ay paano naman po ang galaw ng mga users kay Dogecoin? Ayan, hindi lamang po presyo ang gumagalaw, pati ang bilang ng mga users kay Dogecoin ay lumalakas na rin. Sa loob po ng isang linggo, tumaas po ng 102.4% ang bagong Dogecoin addresses. Ibig sabihin ay mas maraming tao ang gumagawa ng wallets para kay Dogecoin. Tumaas din ang mga active addresses ng 111.32% at ang zero balance addresses ng 155.40%. Ibig pong sabihin nito, marami ang nakikilahok or nakikijoin sa ecosystem ni Dogecoin kahit wala pa silang laman sa wallet. Ito ay sinyalis ng malawak na interest at hindi lang simpleng trading. Ang ganitong spike sa on-chain activity ay madalas na nauugnay sa panahon ng market expansion. Kapag marami pong sumasali at gumagalaw sa loob ng network, mas tumitibay po ang pundasyon ng crypto, isang crypto. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest po sa crypto, lalong-lalo na kay Dogecoin, magandang balita po ito. Una, kung meron po tayong Dogecoin holdings, posible itong tumaas base sa pattern na pinapakita or ating napag-usapan ngayon. Kung totoo nga ang pattern na cup and handle, pwedeng lumipad si Dogecoin at dalhin ang investment natin sa bagong mataas na level. Pangalawa ay para po sa mga naghahanap pa lang ng entry point, ito na siguro ang tamang panahon para mag-obserba. Hindi naman ibig sabihin na kailangan nating bumili agad, pero mahalaga na alam natin kung ano po ang nangyayari. Maging alerto po tayo sa movement ng presyo at bantayan natin ang confirmation ng pattern. Pangatlo, sa mga hindi pa ganun kakomportable sa chart analysis, pagkakataon po ito para matuto. Kapag naiintindihan po natin ang mga patterns tulad po ng cup and handle, magkakaroon po tayo ng edge sa trading at saka investing. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Dogecoin ay isang napaka-interesting na asset. Mula po sa pagiging meme coin ay naging isa sa mga pinaka-kinikilalang crypto sa buong mundo. At ngayon parang nagiging seryoso na siya sa market. Ang pagbuo po ng cup and handle pattern ay isang positibong sinyalis na rin. Pero bilang isang analyst at analyst na rin, at gusto ko pong ipaalala na hindi po sapat ang chart pattern lang. Mahalaga pa rin po ang fundamentals, user activity at saka market sentiment. Kung ako po ang tatanungin, mukhang may momentum nga itong si Dogecoin ngayon. Pero wag po tayong basta-basta sasakay sa hype. Dapat ay may plano po tayo. Dapat may risk management po tayo. At ang pinaka-importante po sa lahat, dapat ay naiintindihan natin kung saan po tayo nag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.